Huwag mong itanggi ang nakita ng lahat, Soledad. Ang isang pulot ay mananatiling pulot kahit bihisan mo pa ng ginto. Isang hamak na magnanakaw ka lang pala sa loob ng pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Remedios ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tila talim ng labaha na humihiwa sa katahimikan ng malaking bulwagan. Sa gitna ng marangyang pagdiriwang ng kapistahan sa mansyon ng mga Escalante, kung saan ang amoy ng litson at ang samyo ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa halakhak ng mga bisita, biglang huminto ang mundo para kay Soledad. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na kanina pa nanginginig sa pagod mula sa maghapong pagsisilbi ay tila nawalan na ng buhay. Ang pilak na tray na hawak niya ay marahang dulas sa kanyang mga daliri, ngunit bago pa ito tumama sa sahig, ay mabilis itong nasalo ng isang katulong na tila ba pati ang ingay ng pagbagsak ay ipinagkakait sa kanya upang mas lalong marinig ang kanyang kahihiyan. Hindi nakapagsalita si Soledad. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa makintab na sapatos ni Doña Remedios, habang ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumasakal sa kanyang dibdib. Bakit saan siya nagkulang? Sa loob ng 5 taon ng pagsasama nila ni Dante, ibinigay niya ang lahat. Naging asawa siya, naging katulong, naging anino sa loob ng mansyon na ito. Tinitiis ang bawat parinig at bawat panlalait para lamang sa pangako ng pagmamahal na unti-unti na palang nagiging abo. Mom, please, wag dito. Maraming tao, ang malamig na boses ni Dante, ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Inangat ni Soledad ang kanyang paningin, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagtatanggol sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit ang nakita niya ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang mga mata ni Dante ay puno ng pagkadiri at pagkairita, tila ba si Soledad ay isang dumi sa kanyang mamahaling Amerikana na kailangang mabilis na maipagpag. No, Dante, kailangang malaman ng lahat kung anong klaseng babae ang pinilit mong pakasalan. Muling bulyaw ni Doña Remedios habang itinataas ang isang gintong kwintas na may pendant na brilyante ang hiyas na pag-aari ng mga Escalante sa loob ng ilang henerasyon. Nakuha ko ito sa ilalim ng iyong unang Soledad. Sabihin mo sa akin, sapat na ba ang pagkupkop namin sa iyo para pagnakawan mo kami sa sarili naming pamamahay? Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga matatandang dalaga ng barangay na kanina ay puring-puri sa kanyang kasipagan, ay ngayon ay may mga mapanghusgang tingin na. Ang bawat bulong ay tila mga hampas ng latigo sa kanyang likuran. Lumingon si Soledad sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit bawat muka ay tila naging bato. Ang kanyang puso ay parang isang basong kristal na dahan-dahang nagkakabitak-bitak, hindi dahil sa bintang, kundi dahil sa katotohanang walang sino man sa mga taong pinaglingkuran niya ang naniniwala sa kanya. Hindi ko po kinuha iyan, Mama. Naniniwala po ako na may naglagay lamang niyan doon, ang nangangatog na sagot ni Soledad. Ang kanyang boses ay halos pabulong na isang pagsusumamo na nagmula sa kailaliman ng kanyang durog na pagkatao. Enough of your lies, Soledad, putol ni Dante. Humakbang ang lalaki palapit sa kanya, ang bawat yabag nito sa marmol na sahig ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. You've always been a disappointment, but this is too much. Inilagay mo sa kahihiyan ang pangalan ko. Lumuhod ka. Lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa harap ni Mama at ng lahat ng mga bisita. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Soledad. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan. Dahan-dahan sa gitna ng marangyang bulwagan, sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag ng chandelier, ang tuhod ng isang edukadong babae na dati ay kilala sa kanyang talino sa audit, ay tumama sa malamig at matigas na sahig. Ang kanyang maruming apron na may bakas pa ng ulam na niluto niya para sa mga bisita ay kumalat sa paligid niya, tila isang sirang pakpak. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumagsak ito sa marmol, at naglaho gaya ng kanyang dignidad sa gabing iyon. Habang nakayuko, hindi nakita ng sinuman ang unti-unting pagbabago sa kanyang mga mata. Ang sakit ay naging isang malamig na determinasyon. Sa ilalim ng kanyang blusa, naramdaman niya ang maliit at matigas na bagay na nakatago sa kanyang baywang, ang recorder na kanina pa gumagana, sumasalo sa bawat lason na lumalabas sa bibig ng mga taong ito. Matapos ang mahabang sandali ng pananahimik at pangungutya, dinala siya ni Dante sa isang madilim na sulok ng kusina. Malayo sa mga mata ng mga bisita. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana.
Hinawakan ni Dante ang kanyang panga nang may puwersa iniharap ang kanyang mukha sa kanya. Ang init ng hininga nito ay amoy alak at galit. Makinig ka sa akin ng mabuti, Soledad. Ang bulong ni Dante, na mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Ang buhay mo rito ay utang mo sa amin. Huwag kang umasang makakaalis ka rito ng buhay o may bitbit na kahit ano kung hindi mo ibabalik ang lahat ng kinuha mo sa kumpanya. Alam ko ang ginagawa mo at sisiguraduhin ko na ang bawat hakbang mo ay magiging impyerno. Binitawan ni Dante ang kanyang mukha nang may pandidiri at iniwan siyang mag-isa sa dilim. Naiwan si Soledad na nakatayo sa gitna ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang sariling tibok ng puso na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Sa labas muling tumugtog ang musika para sa pista, ngunit sa loob ng puso ni Soledad, ang himig ng pag-ibig ay tuluyan nang pinalitan ng isang matalas at malamig na plano para sa pagbawi ng lahat ng sa kanya. Huwag mong kalimutan, Soledad, na kung hindi dahil sa amin baka sa kalsada ka pa rin namumulot ng kaning baboy hanggang ngayon. Ang bawat butil ng kaning kinakain mo, ang bawat hibla ng damit na suot mo, ay galing sa pawis at biyaya ng mga eskalante. Ang boses ni Doña Remedios ay parang patak ng asidong unti-unting kumakain sa pagkatao ni Soledad. Umaga na pagkatapos ng pista, ngunit ang katawan ni Soledad ay tila hindi dinalaw ng pahinga. Kasalukuyan siyang nakaluhod sa makintab na sahig ng sala, hawak ang isang basahan at bunot pilit na binubura ang mga bakas ng sapatos ng mga bisitang nagsaya kagabi. Ang amoy ng floor wax ay humahalo sa malansang amoy ng mga natirang pagkain na kailangan niyang iligpit. Ngunit mas masangsang pa rito ang mga salitang patuloy na ibinabato sa kanya ng kanyang biyenan. Opo, Mama. Alam ko po ang utang na loob ko sa inyo. Mahina niyang sagot nang hindi iniangat ang ulo. Ang kanyang mga daliri ay namumula na sa higpit ng pagkakahawak sa basahan, isang pisikal na pagpapahiwatig ng galit na pilit niyang ikinukulong sa kanyang lalamunan. Tumayo si Doña Remedios sa kanyang harap. Ang anino nito ay tila isang dambuhalang kumot na tumatakip sa liwanag ng umaga. Mabuti naman at alam mo, dahil ang utang na loob, Soledad, ay hindi nababayaran ng pera. Nababayaran iyan ng katapatan at pagsunod. Kaya huwag na huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kagabi. Isang malaking pagkakamali na pinayagan ni Dante na manatili ka pa rito matapos ang kahihiyang idinulot mo. Narinig ni Soledad ang papalayong yabag ni Doña Remedios. Ang bawat tunog ng takong nito sa marmol ay tila isang paalala ng kanyang mababang katayuan. Nang masiguro niyang wala na ang matanda, dahan-dahang tumayo si Soledad. Ang kanyang likod ay humahapdi, ngunit ang mas matinding sakit ay nararamdaman niya sa kanyang puso. Pumunta siya sa bintana at tumingin sa labas, kung saan nakatayo ang isang maliit na hardin na itinanim pa ni Don Artemio bago ito naratay sa higaan. Naalala ni Soledad ang huling gabi bago ang aksidenteng bumago sa lahat. Inilapit siya ni Don Artemio sa kanyang tabi, hinawakan ang kanyang mga kamay nang may pambihirang higpit at bumulong. Soledad, ikaw ang tanging may alam kung paano bumasa ng mga numero sa kumpanya na hindi nagsisinungaling. Protektahan mo ang Villarreal, anak. Protektahan mo ito kahit anong mangyari. Ang init ng yakap na iyon ang tanging sandigan ni Soledad sa gitna ng malamig na pakikitungo ng mga eskalante. Iyon ang kanyang golden moment, ang alaala ng isang amang tumingin sa kanya, hindi bilang isang anak pulot, kundi bilang isang matalinong katuwang. Nang sumapit ang gabi, at ang buong mansyon ay nabalot na ng katahimikan, dahan-dahang gumapang si Soledad sa ilalim ng kanilang kama ni Dante. Doon sa isang nakatagong siwang sa sahig, ay kinuha niya ang isang makapal na folder na punong-puno ng mga kopya ng bank statements at ledgers ng Villarreal Corporation. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng isang maliit na flashlight, muling naging ang matalas na auditor si Soledad. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa bawat hanay ng mga numero. Doon niya nakita ang katotohanang matagal na niyang hinala. Isang malaking halaga, 10 milyong piso, ang inilabas mula sa kumpanya sa loob lamang ng isang buwan. Ang mga transaksyon ay nakatago sa ilalim ng mga peking pangalan ng mga suppliers, ngunit para sa isang bihasang katulad ni Soledad, ang pattern ay malinaw. Si Dante. Si Dante ang kumukuha ng pera para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal at para sa marangyang buhay na ibinibigay niya sa kanyang mga lihim na kinakasama. Ganito na lang ba ang halaga ng tiwala ni Papa sa iyo, Dante? Bulong ni Soledad sa hangin.
Ang kanyang puso ay nagliliyab sa galit ngunit kasabay nito ay ang takot. Paano niya ilalantad ito kung ang bawat sulok ng mansyon ay tila may mga mata at tainga na tapat kay Doña Remedios? Madalas niyang nararamdaman na tila alam ng matanda ang bawat paghinga niya, bawat kilos na ginagawa niya sa loob ng sarili niyang silid. Biglang bumasag sa katahimikan ng gabi ang isang tunog mula sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang cellphone ay umilaw at nag-vibrate ng malakas tila isang babala sa gitna ng dilim. Mabilis na itinago ni Soledad ang mga dokumento at kinuha ang telepono. Isang unregistered number ang tumatawag. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Hello! Isang boses ng lalaki na binago ng kung anong kagamitan upang maging garalgal at malalim ang nagsalita sa kabilang linya. Makinig ka ng mabuti, Soledad. Ang paghukay sa mga lihim na hindi sa iyo ay katumbas ng paghukay sa sarili mong libingan. Itigil mo na ang ginagawa mo sa mga dokumento ng kumpanya bago ka patuluyang mawala sa mundong ito. Naputol ang linya. Ang tanging narinig ni Soledad ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang malakas na paghampas ng hangin sa labas ng bintana. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa takot. Hindi lamang siya basta asawang minaltrato, siya ay isang target na. Sino ang tumawag at paano nila nalaman ang tungkol sa mga dokumento? Ang bawat anino sa silid ay tila naging isang kaaway na nagmamasid sa kanya, naghihintay ng tamang sandali upang siya ay tuluyang puksain. I'm doing this for us, Soledad. Sana maintindihan mo. Kaya lang naman ako naging matigas kagabi, ay dahil ayaw kong isipin ni Mama na kinakampihan ko ang maling gawa. Pero para sa akin, ikaw pa rin ang asawa ko. Ang mga salitang iyon ni Dante ay binitawan niya habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Soledad sa loob ng kanilang silid. Ang kamay na nagtulak sa kanya upang lumuhod kagabi ay siya ring kamay na tila naglalambing na ngayon. Ngunit para kay Soledad ang haplos na iyon ay hindi nagdadala ng init kundi isang malapot at malamig na pandidiri na tila gumagapang sa kanyang balat. Alam niya ang laro ni Dante ang paggamit ng matamis na lason upang muli siyang paamuhin at mapanatiling tahimik. Hindi kumibo si Soledad. Hinayaan niya ang asawa na yakapin siya mula sa likuran habang nakaharap sila sa salamin. Sa refleksyon nakita niya ang sarili maputla-tuyot ang mga labi at may mga matang tila nawalan na ng kislap. Habang si Dante naman ay mukhang masigla isang matagumpay na negosyante sa kanyang mamahaling polo. Magayos ka na ha, gusto kong makita kang nakangiti mamaya pagbaba mo. Dagdag ni Dante bago ito lumabas ng silid upang pumasok sa opisina. Nang maiwan si Soledad, dahan-dahan niyang kinuha ang polo na balak isuot ni Dante, ngunit iniwan nito sa ibabaw ng kama. Habang tinitingnan niya ang kurbata, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang pulang marka sa gilid ng kwintas, isang bakas ng lipstick na kulay matingkad na rosas. Hindi iyon ang kulay na ginagamit ni Soledad. Nilapit niya ang tela sa kanyang ilong at doon ay sumabog ang isang matamis at mapangahas na amoy ng pabango. Isang amoy na hindi kailanman magiging sa kanya. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanteng kamay. Ito ang kanyang golden moment, nang sakit ang sandali kung saan ang pag-aayos niya ng kurbata ni Dante kanina ay naging isang malupit na biro. Alam niyang may iba, ngunit ang makita ang pisikal na ebidensya sa loob mismo ng kanilang silid ay tila isang bagong sampal sa kanyang pagkatao. Hindi nagtagal ay tinawag siya ni Doña Remedios. Soledad, pumunta ka sa butika sa kanto. Bilhan mo ako ng gamot sa high blood at huwag kang magtatagal. Pagkatapos ay dumaan ka sa palengke, kulang ang sahog para sa tanghalian. Kahit masama ang pakiramdam, sumunod si Soledad. Habang naglalakad siya sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, dala ang isang lumang payong at ang bigat ng kanyang mga natuklasan, tila bawat hakbang niya ay puno ng tinik. Sa gitna ng kanyang paglalakad, isang pamilyar na sasakyan ang nakita niyang nakaparada sa tapat ng isang mamahaling restaurant sa labas ng kanilang barangay. Ang itim na SUV ni Dante. Tumigil ang tibok ng puso ni Soledad. Dahan-dahan siyang lumapit at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Mula doon nakita niya ang pagbukas ng pinto ng restaurant. Lumabas si Dante na may kasamang isang babae maganda bata at nakasuot ng isang eleganteng pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan. Nakita ni Soledad kung paano iginaya ni Dante ang babae sa loob ng sasakyan, kung paano nito hinawakan ang baywang ng babae, nang may pag-iingat na hindi nito kailanman ginawa sa kanya. Bago sumara ang pinto, nakita ni Soledad ang babae na humalik ng mabilis sa labi ni Dante.
Ang babaeng iyon ay hindi mukhang estranghero. Ang bawat galaw nila ay puno ng pamilyaridad at kasalanan. Ang sakit na naramdaman ni Soledad ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pagtanggap. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang magnanakaw sa kumpanya, kundi isang magnanakaw din ng kanyang kinabukasan. Nang makauwi siya sa mansyon, dahan-dahan siyang pumasok sa likurang pinto. Habang papunta siya sa kusina upang iabot ang mga pinamili, narinig niya ang boses ni Dante mula sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya narinig niya ang bawat salita. "Huwag kang mag-alala, mahal," ang sabi ni Dante sa kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. "Konting tiis na lang. Malapit ko nang makuha ang huling pirma ni Artemio para sa transfer ng shares. Kapag nangyari yon, wala na tayong kailangan kay Soledad. Itatapon natin siya sa kalsada na parang basahan at kukunin natin ang lahat sa kanya. Pati ang huling sentimo na natitira sa pangalan ng mga Villarreal magiging atin." Napahawak si Soledad sa pader upang hindi matumba. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Hindi lamang siya basta pagtataksilan, balak siyang ubusin ni Dante hanggang sa wala nang matira. Ang matamis na lason ng mga haplos ni Dante kaninang umaga ay naging isang malinaw na banta sa kanyang buhay. Sino ang babaeng iyon? At bakit tila pati ang kanyang biyenan na si Doña Remedios ay walang ginagawa upang pigilan ang anak nito? O baka naman ay kasabwat din ang matanda sa planong ito? Isang madilim na ulap ng hinala ang bumalot sa isipan ni Soledad, habang ang amoy ng pabango ng ibang babae ay tila nananatili sa kanyang mga daliri. "Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat narito ako, walang masamang mangyayari sa iyo. Ituring mo akong tunay na ina dahil alam ng Diyos kung gaano kita kamahal." Ang mga salitang iyon ni Aling Belen ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Soledad sa loob ng madilim na kusina. Habang humihigop ng mainit na barako, naramdaman ni Soledad ang marahang paghaplos ni Belen sa kanyang buhok. Si Belen ang naging sandigan niya sa loob ng mansyong ito, ang tanging tao na hindi tumitingin sa kanya nang may panghuhusga, ang tanging nakikinig sa kanyang mga hikbi sa madaling araw. Para kay Soledad, si Belen ang kanyang nanay-nanayan sa gitna ng impyernong kanyang kinasasadlakan. "Nanay Belen, hindi ko na po alam kung sino ang tatakbuhan ko." Pabulong na sabi ni Soledad, ang kanyang boses ay basag sa pagod. "Natatakot po ako. May mga dokumento akong hawak na magpapatunay sa lahat ng nakaw na yaman ni Dante. Pero alam kong hinahanap na nila ito." Huminga ng malalim si Belen at tiningnan si Soledad ng may lungkot sa mga mata. "Ibigay mo sa akin, anak. Itatago ko iyan sa lugar na hindi nila kailanman may isip. Mas ligtas ang ebidensya sa akin dahil alam nilang isa lamang akong hamak na katulong. Walang maghihinala sa akin." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Soledad ang isang malaking tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan, naniniwala siyang natagpuan niya ang kanyang kuta. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na itim na USB mula sa kanyang bulsa, ang bunga ng maraming gabing walang tulog, ang tanging alas niya upang mabigyan ng katarungan ang kanyang ama na si Don Artemio. "Ito po, Nanay Belen, narito ang lahat. Pakiusap, ingatan niyo po ito," sabi ni Soledad habang iniaabot ang device. Ang pagdampi ng kanilang mga kamay ay tila isang banal na sumpaan ng katapatan. Hinawakan ni Belen ang USB ng mahigpit at tumango bago ito mabilis na itinago sa loob ng kanyang suot na kamiseta. Nang sumapit ang hating gabi, hindi dinalaw ng antok si Soledad. Ang bigat sa kanyang isipan ay tila hindi pa rin ganap na nawawala. Nagpasya siyang lumabas ng kanyang silid upang uminom ng tubig. Habang naglalakad sa madilim na hallway, napansin niya ang isang aninong mabilis na gumagalaw patungo sa silid ni Doña Remedios sa kabilang dulo ng mansyon. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang babala na nagmumula sa kanyang kutob. Dahan-dahan siyang sumunod, ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay walang ingay, tila isang pusang nagmamasid sa dilim. Tumigil siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng library ni Doña Remedios. Ang nakita niya sa loob ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang buong pagkatao. Nakita ni Soledad si Belen na nakatayo sa harap ni Doña Remedios. Ang mukha ni Belen na kanina lamang ay puno ng pagmamahal, ay ngayon ay malamig at walang emosyon. Dahan-dahan nitong kinuha ang itim na USB mula sa kanyang damit at iniabot sa matanda. "Narito na ang hinahanap niyo, Doña Remedios." Ang boses ni Belen ay matigas, malayo sa malambing na tinig na narinig ni Soledad kanina.
Nakuha ko na ang tiwala niya. Wala na siyang ibang alas na hawak. Isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Remedios habang hinahawakan ang USB na parang isang tropeo. Magaling, Belen, alam ko namang hindi mo ako bibiguin. Alam mo ang nakataya rito ang kaligtasan ng anak mo at ang sikretong matagal nating itinago. Naramdaman ni Soledad ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Ang taong itinuring niyang ina, ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay siya palang huling pako sa kanyang krus. Ang bawat haplos ni Belen sa kanyang buhok kanina ay tila naging mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang baymem ng pag-ibig ay naging isang malupit na bitag. Hindi na nakapag-isip ng maayos si Soledad. Ang kanyang tanging instinct ay ang lumayo, ang tumakbo mula sa katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ngunit bago pa siya makahakbang paalis, narinig niya ang mabigat na yabag ng sapatos sa kanyang likuran. Isang malakas na pagkakahawak sa kanyang braso ang nagpatigil sa kanya. Ang amoy ng mamahaling tabako at alak ay agad niyang nakilala. Saan ka pupunta, Soledad? Ang bulong ni Dante sa kanyang tainga, ang boses nito ay puno ng panunuya. Akala mo ba talaga ay may kakampi ka sa bahay na ito? Nakalimutan mo na yata kung kaninong dugo ang nananalatay sa mga ugat namin. Sa labas ang langit ay biglang nagdilim at ang unang patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa mga bintana, tila nakikiramay sa bawat luhang nagsisimulang pumatak mula sa mga mata ni Soledad. Pinalibutan siya ng mga tauhan ni Dante sa gitna ng hallway, habang si Doña Remedios at si Belen ay dahan-dahang lumalabas mula sa silid bitbit ang kanyang huling pag-asa. Tapos na ang pagpapanggap, Soledad. Mula sa gabing ito, wala ka ng asawa, wala ka ng pamilya, at wala ka ng tahanan. Lumayas ka sa pamamahay ko bago ko patawagin ang mga pulis para kaladkarin ka palabas na parang asong gala. Ay mga salitang iyon ni Doña Remedios ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Soledad. Sa loob ng malawak na sala kung saan ang bawat kagamitan ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, nakatayo si Soledad na tila isang estatwa. Ang kanyang puso ay hindi na lamang basta nagbibitak. Ito ay dinudurog ng bawat segundo ng katahimikan ni Dante na nakatayo lamang sa tabi ng kanyang ina habang nakahalukip-kip. Ang lamig ng aircon sa loob ng mansyon ay tila naging yelo na bumabalot sa kanyang mga binti, anupat hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa. Hindi makapaniwala si Soledad. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang bawat gabing pinili niyang manatili sa kabila ng panlalait, ay nagtapos sa ganitong kawalang halaga. Tiningnan niya si Belen na ngayon ay nakatayo sa likuran ni Doña Remedios, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkagapi, hindi dahil sa nawala ang kanyang alas, kundi dahil ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang huling hininga ay ang siya ring kumuha nito. Bakit, Nanay Belen? Bakit niyo nagawa ito sa akin? Ang pabulong na tanong ni Soledad. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng mapagkapitang pader. Ngunit walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang malakas na paghampas ng ulan sa labas ng bintana, tila isang babala ng paparating na unos. Walang babala nang biglang hablutin ni Dante ang kanyang braso. Ang pagkakahawak nito ay napakahigpit, anupat naramdaman ni Soledad ang pagbaon ng mga daliri ng asawa sa kanyang balat. Kinaladkad siya nito patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng kanyang mga paa na kumakaladkad sa makintab na sahig ay tila isang malungkot na awit ng paglisan. Sinubukan ni Soledad na kumawala, ngunit ang panghihina ng kanyang katawan mula sa emosyonal na pagguho ay nagkait sa kanya ng lakas. Sandali, ang hopnyak ni Mama. Pakiusap, hayaan niyo akong kunin yun. Pagsusumamo ni Soledad habang pilit na lumingon sa itaas ng hagdan. Iyon na lamang ang tanging alaala niya mula sa kanyang tunay na ina, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na minsan siyang minahal ng walang kapalit. Ngunit sa halip na awa, isang mapait na tawa ang narinig niya mula kay Doña Remedios. Wala kang karapatang magdala ng kahit ano mula sa pamamahay na ito, Soledad. Ang lahat ng narito ay pag-aari ng mga eskalante. Kahit ang basurang iyon na tinatawag mong alaala ay hindi mo pwedeng makuha. Sa isang iglap, bumukas ang malaking pinto. Ang malamig at madilim na gabi ay bumungad sa kanya. Isang malakas na tulak ang naramdaman ni Soledad sa kanyang likuran, dahilan upang siya ay mapasubasob sa basang semento ng driveway. Ang ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat, tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao.
Narinig niya ang malakas na tunog ng pagsara ng pintong kahoy, ang tunog na naghudyat ng formal na pagtatapos ng kanyang buhay bilang Soledad Escalante. Naiwan siyang nakadapa sa gitna ng dilim. Ang kanyang manipis na blusa ay agad na dumikit sa kanyang katawan at ang putik mula sa hardin ay kumapit sa kanyang mga kamay. Walang gamit, walang pera at walang patutunguhan. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ang bawat patak ng ulan ay tila nakikipagsabayan sa kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa malaking gate. Ang bakal na rehas ay tila mga kamay na nagtataboy sa kanya. Habang naglalakad siya sa tabi ng kalsada, nangangatog sa ginaw isang liwanag, ang tumama sa kanyang paningin. Sa ilalim ng isang maliit na tolda sa kanto, nakita niya si Aling Rosa, ang matandang tindera ng saging na madalas niyang ngitian kapag dumadaan ang kanilang sasakyan. Diyos ko, Soledad! Anong nangyari sa iyo, anak? Ang nag-aalalang boses ni Aling Rosa. Hindi ito nag-atubili. Mabilis nitong hinubad ang kanyang lumang balabal na yari sa makapal na tela at ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Soledad. Inabutan din niya ang babae ng isang mainit na baso ng tubig. Ang simpleng kabutihang ito, mula sa isang taong halos hindi niya kakilala, ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa puso ni Soledad. Ang mga taong mayayaman na pinaglingkuran niya ay itinapon siya, ngunit ang isang mahirap na tindera ang nagbigay sa kanya ng init. Salamat po, Aling Rosa. Salamat po. Ang tanging naisambit ni Soledad habang ang kanyang mga labi ay nag-uumpisa ng mag-asul sa lamig. Habang nakaupo sa tabi ni Aling Rosa, pilit na iniisip ni Soledad ang kanyang susunod na hakbang. Ang kanyang ama-amahan na si Don Artemio, nasaan na kaya ito? Alam niyang inilayo na ito ng mga Escalante upang hindi niya mabisita. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang tunog ng makina ng sasakyan ang lumapit sa kanila. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tolda ni Aling Rosa. Ang liwanag mula sa mga headlight nito ay tila sumisilaw sa gabi. Hindi ito ang sasakyan ni Dante. Ang bintana sa likuran ay marahang bumaba. Ngunit dahil sa lakas ng ulan, hindi makita ni Soledad kung sino ang nasa loob. Naramdaman ni Soledad ang muling pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Isang takot na may halong pag-asa ang bumangon sa kanyang dibdib. Sino ang darating sa kanya sa ganitong oras ng gabi sa gitna ng kanyang pinakamababang sandali? Akala ko sa labas ng pintong iyon ay wala nang naghihintay sa akin kundi ang dilim. Akala ko sa bawat patak ng ulan ay unti-unti na ring naglalaho ang huling hibla ng aking pag-asa. Ang boses ni Soledad sa kanyang isipan ay tila isang mahinang daloy ng tubig na pilit humahanap ng daan sa gitna ng mga malalaking bato. Ang itim na sasakyang huminto sa tapat niya ay hindi pala kaaway. Ito ay isang lumang taxi na ipinatawag ni Aling Rosa gamit ang kanyang maliit na kita sa maghapon. Sa tulong ng matanda, nakarating si Soledad sa isang liblib na lugar sa labas ng syudad, isang nursing home na tila kinalimutan na ng panahon. Ang amoy ng luma, gamot at basang semento ang sumalubong sa kanya pagpasok sa gusali. Ang mga dingding ay nilalamon na ng lumot at ang mga ilaw sa kisame ay aandap-andap tila mga hiningang malapit ng maputol. Bawat yabag ni Soledad sa maputik na sahig ay nag-iiwan ng bakas, isang simbolo ng kanyang pagkadapa at pilit na pagbangon. Dinala siya ng isang nurse sa pinakamalayong silid sa dulo ng hallway kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas. Sa loob ng silid nakita niya ang isang figura na nakaupo sa isang lumang wheelchair, nakaharap sa bintana at nakatingin sa kawalan, si Don Artemio. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan, ang lalaking itinuring niyang higit pa sa tunay na ama, ay tila isang rebultong gawa sa tuyong kahoy. Ang kanyang mga balat ay nakalaylay na at ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila isang kandilang matagal nang namatay ang apoy. Papa Emile! Ang pabulong na tawag ni Soledad. Lumapit siya at lumuhod sa paanan ng matanda, hinawakan ang malamig at nanginginig nitong mga kamay. Papa, patawarin niyo po ako. Nawala ko ang lahat. Ang kumpanya, ang mga dokumento, kinuha nila ang lahat sa atin. Humagulgol si Soledad sa kandungan ni Don Artemio. Ang bawat hikbi niya ay puno ng pagsisisi at pagod. Inasahan niyang walang sagot, gaya ng madalas na ulat ng mga Escalante,
na si Don Artemio ay wala na sa sariling isip at hindi na nakakakilala. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak naramdaman ni Soledad ang isang pambihirang sensasyon. Ang kamay ni Don Artemio na kanina ay tila walang buhay ay biglang humigpit ang pagkakahawak sa kanyang mga daliri. Hindi ito ang hawak ng isang taong may sakit. Ito ay isang hawak na puno ng lakas at babala. Huwag kang umiyak, Soledad. Ang tunay na ginto ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy bago lumabas ang tunay nitong kinang. Nanlaki ang mga mata ni Soledad. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin at doon niya nakita ang isang milagro. Ang mga mata ni Don Artemio na kanina ay tila patay ay ngayon ay nagniningning sa talino at determinasyon. Ang kanyang mukha ay biglang nagkaroon ng kulay at ang kanyang tindig ay tila tumuwid sa loob ng isang saglit. Papa, nakakapagsalita kayo? Akala ko ay lumpo na kayo at hindi na nakakarinig. Ang nauutal na sabi ni Soledad. Isang mapait ngunit matapang na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Artemio. Kailangang maniwala ang mga lobo na ang leon ay wala ng ngipin, Soledad. Kung hindi ako nagkunwaring may sakit, matagal na nila tayong pinatay ni Dante. Pinili kong manahimik upang makita ko kung sino ang mananatiling tapat kapag wala na ang yaman at kung sino ang unang kakagat kapag naramdaman ang amoy ng dugo. Ang revelasyong ito ay tila isang malakas na sikat ng araw na tumagos sa madilim na ulap sa puso ni Soledad. Hindi siya nag-iisa. Ang kanyang sandigan ay hindi kailanman nawala. Naghihintay lamang ito ng tamang sandali. Ito ang kanyang golden moment, ang pagdampi ng kanilang mga palad na puno. Ng bagong pangako, ang sandaling naramdaman niyang ang kanyang pagiging anak pulot ay naging isang banal na misyon upang protektahan ang huling dangal ng mga Villarreal. Pero papa, ang mga dokumento na ibigay ko kay Belen at kinuha ni Doña Remedios ang malungkot na paalala ni Soledad. Tumingin si Don Artemio sa labas ng bintana sa madilim na gabi na tila nagbabadya ng panibagong simula. Si Belen, may mga bagay na hindi mo pa naiintindihan tungkol sa kanya, anak. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang mga dokumentong nakuha nila ay bahagi lamang ng isang mas malaking maze na ako mismo ang gumawa. Ang tunay na susi ay nasa puso mo at sa talino mong hindi nila kailanman mananakaw. Hinawakan ni Don Artemio ang mukha ni Soledad, pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki. Ang talas ng kanyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Soledad, binubuhay ang apoy na muntik nang mamatay dahil sa panggigipit ng mga eskalante. Handa ka na bang bawiin ang sa atin, Soledad? Handa ka na bang ipakita sa kanila na ang isang babaeng binaliwala nila ay siya palang magpapabagsak sa kanilang kaharian? Ang tanong na iyon ay umalingaw sa tahimik na silid, tila isang hamon na nagmula sa kailaliman ng lupa. Tumango si Soledad, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa tindi ng liwanag na nagmumula sa kanyang ama-amahan. Ang gabi ng kanyang pagkatalo ay tapos na. Ang madaling araw ng kanyang paghihiganti ay nagsisimula na sa loob ng madilim na silid ng nursing home na ito. Ang mga sugat sa balat ay naghihilom sa tulong ng panahon, ngunit ang mga sugat sa kaluluwa ay nagiging pilat isang matibay na baluti na nagsisilbing paalala ng bawat laban na kailangan nating ipanalo. Ang mga salitang iyon ang paulit-ulit na binibigkas ni Soledad sa kanyang isipan habang nakaupo sa loob ng isang maliit at tago na silid sa likod ng isang lumang bookstore. Sa tulong ni Attorney Reyes, ang tapat na abogado ng kanyang ama-amahan, sa loob ng 2 dekada, nakahanap sila ng isang ligtas na kuta. Ang amoy ng lumang papel alikabok at matapang na kape ang naging bago niyang mundo. Dito sa gitna ng mga bundok ng dokumento, muling nabuhay ang Soledad na kinatatakutan ng mga tiwaling opisyal sa mundo ng audit, ang babaeng nakakakita ng katotohanan sa likod ng mga nakatagong numero. Hindi na siya ang mahiyaing asawa na yumuyuko sa bawat utos. Ang bawat galaw niya ngayon ay may layunin. Habang sinusuri ang mga bagong file na patagong kinuha ni Attorney Reyes, mula sa archive ng kumpanya, isang luma at naninilaw na dokumento ang kumuha ng kanyang pansin. Ito ay isang birth certificate na nakatago sa ilalim ng mga personal na record ni Don Artemio. Naramdaman ni Soledad ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang binabasa ang mga pangalan. Doon niya natuklasan ang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Si Belen Marasigan at ang ama ni Dante ay nagkaroon ng ugnayan sa nakaraan. Si Belen at Dante ay magkapatid sa ama.
Ang katotohanang ito ang nagpaliwanag sa lahat ang utang na loob ni Belen kay Doña Remedios ay hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang lihim na pamilya na maaaring sumira sa reputasyon ng mga Escalante. Kaya pala ganoon na lamang ang kapit ni Nanay Belen sa kanila. Pabulong na sabi ni Soledad ang kanyang boses ay puno ng pait at pangunawa. Ngayon ay mas malinaw na ang lahat. Ang pagtataksil ni Belen ay hindi udyok ng kasamaan, kundi ng isang desperadong pagnanais na protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang ugnayan sa pamilyang itinuring siyang basura. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang sigla ng katawan ni Soledad. Sa tulong ng mga masustansyang pagkaingdala ni Attorney Reyes at ang determinasyong bawiin ang dangal ng mga Villarreal, ang maputla niyang pisngi ay muling nagkaroon ng kulay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang kanyang kalusugan, kundi ang kanyang pananaw. Isang gabi habang nakatitig sa salamin, tiningnan ni Soledad ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na madalas haplusin ni Dante habang bumubulong ng mga kasinungalingan. Ang buhok na hinila ni Doña Remedios sa gitna ng kanyang galit. Kinuha niya ang isang matalas na gunting mula sa lamesa. Ang tunog ng bawat paggupit ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ang bawat hibla ng buhok na bumabagsak sa sahig ay tila mga tanikala na unti-unting napapatid. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na ritual ng pagpanaw ng mahinang soledad at ang pagsilang ng isang babaeng handang lumaban hanggang sa huli. Nang matapos siya ang makikita sa salamin, ay isang babaeng may maikling buhok, matalas na tingin, at isang anyo na hindi na kailanman muling yuyuko. Attorney, handa na ang lahat ng ebidensya, sabi ni Soledad, nang pumasok ang abogado sa silid. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat sentimong ninakaw ni Dante, ang bawat palsipikadong pirma ni Doña Remedios, narito na ang lahat. Ngunit kailangan natin ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Ano iyon, Soledad? Tanong ng abogado nang may paghanga sa kanyang mga mata. Isang sorpresa sa gitna ng kanilang tagumpay. Sagot ni Soledad habang ipinapakita ang isang imbitasyon na ginawa niya gamit ang selyo ng Board of Directors. Sa kabilang dulo ng syudad sa loob ng marangyang opisina ni Dante, isang sobrang kulay ginto ang inilapag ng kanyang sekretarya sa kanyang lamesa. Kampante si Dante, naniniwala na ang lahat ay ayon sa kanyang plano. Naniniwala siyang wala na si Soledad at si Don Artemio ay isang bangkay na lamang na humihinga. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng yabang ay biglang nagbago. Ang imbitasyon ay para sa isang emergency board meeting na gaganapin sa susunod na 2 araw. Ang paksa ang kagyat na paglilipat ng kapangyarihan at ang resulta ng isang lihim na internal audit. Sino ang nagpatawag ng meeting na ito? At sino ang nagkaroon ng lakas ng loob na gamitin ang pangalan ng mga Villarreal sa likod ng kanyang likuran? Isang malamig na kaba ang gumapang sa batok ni Dante. Isang pakiramdam na tila may isang aninong matagal na niyang akalang patay, ang ngayon ay muling bumabangon upang bawiin ang lahat. Ang bawat palapag ng gusaling ito ay saksi sa aking pagluha, ngunit ngayon ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig na ito ay magiging tunog ng inyong pagbagsak. Ang boses ni Soledad sa kanyang isipan ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim habang nakatayo siya sa harap ng naglalakihang salamin na pinto ng Villarreal Corporation. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng mansyadong apron at may mapupulang mata sa pag-iyak. Ngayon nakasuot siya ng isang formal na itim na suit. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng isang mamahalin at madilim na salamin. Wala siyang dalang kahit anong armas kundi isang laptop at ang talino ng isang auditor na handang maghimay ng bawat kasinungalingan. Sa loob ng opisina ng CEO, ang halakhak ni Dante ay umuukit sa katahimikan ng silid. Hawak niya ang isang kristal na baso ng alak, ipinagdiriwang ang nalalapit na pagbebenta ng malaking bahagi ng kumpanya sa isang dayuhang korporasyon. Para sa kanya ang lahat ay tapos na. Wala nang Soledad na magmamasid at ang matandang Artemio ay nabubulok na sa isang nursing home. Isang pirma na lang, Mama, sabi ni Dante kay Doña Remedios na nakaupo sa harap niya. Sa oras na maibenta natin ang shares na ito, lilisanin na natin ang Pilipinas. Wala nang makakahabol sa atin. Ngunit ang mukha ni Doña Remedios ay hindi kakikitaan ng saya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na pinipindot ang kanyang cellphone. Dante, may hindi tama.
Sinubukan kong ilipat ang pondo mula sa ating personal account patungo sa Swiss Bank kaninang umaga, ngunit lumalabas na account frozen. Maging ang mga credit cards ko ay hindi gumagana. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Dante. Ang tunog ng kanyang baso na idinalpak sa lamesa ay tila isang babala ng panganib. Impossible. Ako ang may hawak ng lahat ng access codes. Baka system error lang yan, Mama. Huwag kang praning. Habang nagtatalo ang mag-ina, dahan-dahang pumasok si Soledad sa lobby ng kumpanya. Ang bawat tunog ng kanyang matitigas na takong sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang ritmo na tila tibok ng isang orasan nagbibilang ng mga sandaling natitira para sa mga eskalante. Maraming empleyado ang napalingon sa kanya, naramdaman ang pamilyar na aura ng autoridad, ngunit dahil sa kanyang bagong anyo at matapang na tindig, walang nakakilala sa kanya bilang ang api-apihang asawa ni Dante. Ito ang kanyang golden moment, ang dumaan mismo sa tapat ni Dante, habang ito ay lumalabas mula sa elevator, kasama ang mga bodyguard. Huminto ang mundo sa loob ng ilang segundo. Naramdaman ni Dante ang isang pamilyar na samyo, nang bulaklak ang amoy ng sabon na madalas gamitin ni Soledad. Lumingon ang lalaki, pilit na hinahanap ang pinagmulan ng amoy, ngunit ang nakita lamang niya ay ang likod ng isang eleganteng babae na papasok sa opisina ng internal audit. May problema ba, Sir Tom? Tanong ng bodyguard. Umiling si Dante, pilit na iwinaksi ang kaba sa kanyang dibdib. Wala, akala ko lang ay may nakita akong multo. Sa kabilang dulo ng hallway patungo sa silid ng mga file na kasalubong ni Soledad si Belen. Ang matanda ay may bitbit na mga dokumento, ang mukha nito ay tila mas tumanda pa sa loob ng ilang araw puno ng pagod at pagsisisi. Huminto si Soledad sa tapat nito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang napakabigat na pader. Dahan-dahang ibinaba ni Soledad ang kanyang suot na salamin. Ang pagtatama ng kanilang mga mata ay tila isang paghuhukom. Nakita ni Soledad ang gulat at takot sa mga mata ni Belen, kasunod ang isang pambihirang emosyon ng pag-asa. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang pagtango ni Soledad ay sapat na upang malaman ni Belen na ang katarungan ay malapit na. Bukas bulong ni Soledad sa hangin habang nilalampasan ang matanda. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagbabadya ng bagyo. Bukas, Belen, babagsak ang langit sa kanila. Naiwan si Belen na nakatayo sa gitna ng hallway, nanginginig ang mga kamay habang pinagmamasdan ng paglayo ng babaeng itinuring niyang anak. Ang babaeng ngayon ay muling nagbabalik bilang isang reyna upang bawiin ang kanyang kaharian. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa dulo ng pasilyo ay tila ang huling hudyat na wala nang urungan ang laban na ito. Ang bawat kasalanan ay may kaukulang bayad, Soledad. At ang pagbabayad na iyon ay hindi sa pamamagitan ng pagdarasal, kundi sa pamamagitan ng pagdurusa ng mga taong naging biktima ng iyong pagkatao. Ang boses na iyon ay tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na balon sa alaala ni Doña Remedios. Nakaupo ang matanda sa loob ng kanyang silid-dasalan, kung saan ang amoy ng insenso at ang usok mula sa mga kandila ay bumabalot sa bawat sulok. Hawak niya ang kanyang pamilyar na rosaryo na yari sa mamahaling kahoy. Ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa pagbigkas ng mga orasyon, ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa kapayapaan. Ang bawat butil ng rosaryo na dumadaan sa kanyang mga daliri ay tila naging mga batong nagpapabigat sa kanyang konsensya. Tila bumalik ang kanyang gunita sa nakaraang 20 taon. Naalala niya ang isang gabi kung saan ang ulan ay kasing lakas ng nararamdaman niyang takot ngayon. Siya ang may kinalaman sa pagpapakalat ng mga maling balita laban sa tunay na magulang ni Soledad, isang mapanirang kwento na nagbaon sa reputasyon ng mga Villarreal, sa putik upang makuha ng kanyang pamilya ang tiwala ni Don Artemio. Para kay Remedios, ang kasamaan ay isang kagamitan lamang upang mapanatili ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Ang kanyang maskara ng kabanalan ang naging pinakamabisang baluti upang itago ang isang pusong kasing itim ng uling. Gonta sa gabing ito, ang baluting iyon ay nagpapakita na ng mga lamat. Isang puting sobre ang nakalapag sa kanyang altar sa paanan ng estatwa ng isang santo. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang nilalaman nito ay sapat na upang patigilin ang tibok ng mundo ni Remedios. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga litratong nasa loob. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang makita ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa kanyang lihim na account, isang ebidensyang matagal na niyang akalang naibaon na sa limot. Paano
Paano ito nakalabas? Ang pabulong na tanong ni Remedios. Ang kanyang boses ay garalgal malayo sa mapang-aping tono na ginagamit niya kay Soledad. Ang bawat litrato ay tila isang hatol na nagmumula sa isang hukom na hindi nakikita. Naramdaman niya ang matinding pagkapuot sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan si Soledad pa rin ang may kasalanan ng lahat. Ang babaeng iyon, ang batang pulot na iyon, ang sisira sa lahat ng itinayo ko. Ang kanyang mukha ay namula sa galit, ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw tila mga ahas na handang manuklaw. Ang kanyang pananampalataya ay isang hungkag na ritual lamang, isang palabas upang linlangin ang mundo, habang ang kanyang kaluluwa ay unti-unting kinakain ng sarili niyang mga kasalanan. Ito ang kanyang golden moment ng pagbagsak ang sandali kung saan ang kanyang kapangyarihan ay napatunayan na walang saysay sa harap ng katotohanan. Sa tindi ng kanyang panginginig, ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kanyang rosaryo ay nagdulot ng isang matunog na pagkaputol. Ang bawat butil ng kahoy ay naghiwalay at nagtalbugan sa marmol na sahig. Ang tunog ng bawat pagtama ng mga ito ay tila mga hakbang ng isang paparating na katarungan. Pinanood ni Remedios ang pagkalat ng mga butil sa sahig, tila ang kanyang sariling buhay na unti-unti nang nagkakapira-piraso. Isang malaking misteryo pa rin ang nananatili sa kanyang isipan, ang huling hininga ng yumaong asawa ni Don Artemio. Isang lihim na tanging siya lamang ang nakakaalam, isang kasalanang mas mabigat pa sa pagnanakaw ng pera. Ang takot na malantad ang katotohanan ito ang nagtulak sa kanya upang maging mas malupit kay Soledad sa pag-aakalang ang pananakit sa iba ay makakapagpatahimik sa sarili niyang mga multo. Biglang narinig ni Remedios ang marahang pagpihit ng doorknob ng kanyang silid. Ang tunog ng mga engkahe ng pinto ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. "Dante, ikaw ba yan?" tanong niya, pilit na ibinabalik ang awtoridad sa kanyang boses, habang mabilis na itinatago ang mga litrato sa ilalim ng kanyang belo. Ngunit walang sumagot. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang siwang na nagpapapasok ng malamig na hangin mula sa hallway. Isang figura ang nakatayo sa labas, ang anino nito ay mahaba at nakakatakot sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kandila. Hindi ito ang kanyang anak. Ang tindig ng taong ito ay pamilyar, ngunit puno ng isang bagsik na matagal na niyang kinalimutan. Namilog ang mga mata ni Doña Remedios sa gulat. Ang rosaryong putol sa kanyang paanan ay tila naging mga buhay na saksi sa sandaling ang pinto ay tuluyang bumukas at tumambad ang mukha ng taong magtatapos sa kanyang mga kasinungalingan. Ang bawat pirma sa papel na ito ay hindi lamang tinta, kundi ang huling pako sa krus na kayo rin ang gumawa. Akala niyo ba ay ginto ang inyong hawak? Ang totoong mga abo na lamang ito ng inyong sariling kasakiman. Ang boses na iyon ay hindi nagmula sa sinuman sa mga naroon sa loob ng boardroom, kundi mula sa isang babaeng biglang pumasok at tumayo sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang bawat mata ng mga board member ay natuon kay Soledad. Nakasuot siya ng isang makinang na puting blazer. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na hindi nila kailanman nakita sa kanya noon. Sa dulo ng lamesa si Dante ay nakahawak pa rin sa kanyang mamahaling panulat, handa na sanang pirmahan ang dokumento ng pagbebenta ng Villarreal Corporation. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel nang makilala ang babaeng nasa harap niya. "Soledad, anong ginagawa mo rito, security?" Ilabas ang babaeng ito. Ang sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ngunit walang security na dumating. Sa halip, ang mga miyembro ng board ay nanatiling tahimik, ang iba ay may halong paghanga at ang iba ay may halong kaba. Inilapag ni Soledad ang kanyang laptop sa lamesa at binuksan ang projector. Sa loob ng ilang segundo, ang malaking screen sa likuran niya ay napuno ng mga spreadsheet, bank transfers at mga larawan ng mga palsipikadong dokumento. "I am here as the Chief Auditor of Villarreal Corporation, appointed by the majority shareholder." Ang malamig na pahayag ni Soledad. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na walang puwang para sa apela. "Dante, you've been siphoning funds for 3 years. Ang 10 milyong piso na nawala noong nakaraang buwan ay dinala mo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ng iyong kinakasama. At ikaw, Doña Remedios." Lumingon si Soledad sa matandang babae na nakaupo sa gilid. "Ang bawat pirma mo sa mga loan applications na ito
ay napatunayan na ng mga handwriting experts na peke. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang bawat ebidensya ay tila mga sampal sa mukha ni Dante at Remedios. Sinubukan ni Dante na tumayo at hablutin ang laptop ni Soledad, ngunit mabilis siyang napigilan ng dalawang lalaking pumasok sa silid. Biglang tumigil ang lahat nang marinig ang tunog ng mabibigat na yabag mula sa labas. Ang pinto ay muling bumukas ng malakas. Isang matangkad na lalaki ang pumasok naglalakad ng tuwid at may hawak na tungkod na pilak. Si Don Artemio. Ang bawat board member ay tila nakakita ng isang multo. Ang lalaking pinaniniwalaan nilang lumpo at wala ng bait ay ngayon ay nakatayo sa harap nila. Ang kanyang aura ay kasing bagsik ng isang haring nagbabalik mula sa digmaan. The meeting is over. Dante, ang baritono ni Don Artemio, ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Lahat ng shares na akala mo ay sa iyo ay naibalik na sa ilalim ng pangalan ni Soledad. Pinatunayan niya ang kanyang katapatan habang ikaw ay abala sa pagtataksil. Nanghina ang mga tuhod ni Dante at napaupo siya sa kanyang upuan. Kasunod nito ay ang pagpasok ng mga pulis. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang malungkot na musika para sa mga eskalante. Pinanood ng lahat habang kinakaladkad si Dante. Palabas ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa ay tila mga huni ng isang talunang hayop. Si Doña Remedios naman ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang mukhang puno ng pait at kahihiyan. Humagulgol siya at sinubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Soledad. Soledad, pakiusap. Anak, patawarin mo kami. Huwag mong hayaang mangyari ito. Ang pagsusumamo ng matanda ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ang golden moment ni Soledad. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at inabot ito kay Remedios. Tinitigan niya ang matanda ng diretso sa mga mata, walang galit, tanging isang malalim na awa. Mama, tapos na po ang acting. Ang panyong ito ay hindi para sa inyong mga luha, kundi para punasan ang dumi sa inyong mukha bago kayo harapin ng batas. Ang katarungan ay hindi nabibili ng dasal na walang pagsisisi. Tumayo si Soledad at tumalikod, iniwan ang matandang babae sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Habang papalabas siya ng boardroom kasama si Don Artemio, nakita niya si Belen na nakatayo sa isang sulok. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Lumapit si Belen kay Soledad at humawak sa kanyang braso. Sa gitna ng ingay at kaguluhan ng pagdakip, idinikit ni Belen ang kanyang mga labi sa tainga ni Soledad at bumulong ng isang pangungusap na tila nagpatigil sa pagtibok ng puso ng dalaga. Soledad, bago mo sila tuluyang ibaon sa limot, kailangan mong malaman. Ang iyong tunay na ina ay hindi namatay sa aksidente. May isang tao sa silid na ito ang pumatay sa kanya. Nanigas si Soledad. Ang bulong na iyon ay tila isang malamig na hangin na nagmula sa kailaliman ng lupa, isang bagong lihim na tila mas madilim pa sa lahat ng kanyang natuklasan. Lumingon siya kay Belen, ngunit ang matanda ay mabilis na lumayo at naglaho sa gitna ng mga tao. Ang katahimikan sa loob ng mansyong ito ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Ito ay ang mabigat na pasanin ng mga lihim na sa wakas ay nabigyan na ng boses, at ang bawat bulong ng hangin ay tila humihingi ng tawad sa mga taong sinira ng kasakiman. Ang boses ni Soledad sa kanyang isipan ay tila isang malungkot na himig habang naglalakad siya sa loob ng bakanteng sala ng mansyon ng mga eskalante. Wala na ang mga bulyaw ni Doña Remedios. Wala na ang mga mapanuryang tingin ni Dante. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan at ang sarili niyang paghinga. Ang bawat kagamitan na dati ay kumakatawan sa karangyaan ay tila naging mga banyaga sa kanyang paningin. Dinala siya ng kanyang mga paa sa silid-dasalan ni Doña Remedios. Doon sa ilalim ng altar ay nakita niya ang hopnhack na matagal niyang hinanap, ang tanging alaala ng kanyang tunay na ina. Binuksan niya ito at ang banayad na tunog ng pling-pling ay muling umalingaw-ngaw sa silid. Sa gitna ng musika, lumitaw ang isang nakatagong siwang sa ilalim ng kahon. Isang liham ang nakatago roon. Binasa ni Soledad ang sulat ng may nanginginig na mga kamay. Ito ang kumpisal ni Belen bago ito umalis ng bansa. Doon ay nakumpirma ang lahat, hindi aksidente ang pagkamatay ng ina ni Soledad. Si Doña Remedios ang nagkait ng gamot
at sadyang nanggipit sa kanyang ina upang makuha ang atensyon at yaman ni Don Artemio. Ang bawat hapdi na naranasan ni Soledad sa loob ng 5 taon ay pagpapatuloy lamang ng isang malupit na siklo ng inggit. Naramdaman ni Soledad ang pagkawala ng lahat ng kanyang galit. Sa halip ang naramdaman niya ay isang matinding pagpapakumbaba. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang sampal, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng huling susi upang makawala. Kinabukasan binisita ni Soledad si Dante sa loob ng piitan. Nakita niya ang kanyang asawa na ngayon ay nakasuot na ng kulay kahel, na uniporme gulo-gulo ang buhok at may mga matang puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na ang kislap ng kanyang pagiging hari ng kalsada. Soledad, pakiusap, ilabas mo ako rito. Ang pagsusumamo ni Dante ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa mga rehas na bakal. Kahit anong gusto mo ibibigay ko, magbabago ako pangako. Alam kong mahal mo pa rin ako. Tumingin si Soledad kay Dante ng may malalim na awa. Hindi ito ang tingin ng isang babaeng naghihiganti, kundi ang tingin ng isang taong tuluyan na itong kinalimutan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling mapagtanto niyang wala na itong kapangyarihan sa kanyang damdamin. Dante, ang pagmamahal na sinasabi mo ay isang lason na matagal ko nang iniluwa, ang mahinang sagot ni Soledad. Ang kanyang boses ay tapat at kalmado. Narito ako hindi para saktan ka kundi para sabihing pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang kulungan mo ay gawa sa bakal, ngunit ang kulungan ko noon ay gawa sa iyong mga kasinungalingan. Malaya na ako ngayon. Tumalikod si Soledad at lumakad palabas ng piitan, hindi na lumingon sa mga sigaw at pagtangis ng lalaking minsan niyang inalay ang kanyang buhay. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpapatid sa huling hibla ng kanilang ugnayan. Sa kanyang pagbabalik sa mansyon, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing ay tila naging napakabigat sa kanyang daliri. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa sa sala, isang malamig na piraso ng metal na wala ng kahulugan. Kinuha niya ang kanyang maliit na maleta, ang hophack ng kanyang ina at ang kanyang dangal. Habang papalabas siya ng malaking gate, tumigil siya sandali at tumingin sa bukang liwayway. Ang langit ay unti-unting nagkukulay rosas at lila, isang bagong umaga na wala ng anino ng nakaraan. Nakita niya si Don Artemio na naghihintay sa loob ng sasakyan, may ngiti sa mga labi at luha sa mga mata. Saan tayo pupunta, anak? Tanong ng matanda. Sa kung saan ang bawat paghinga ay hindi na kailangang humingi ng paumanhin, papa, sagot ni Soledad. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis, iniwan ang mansyon na dati ay kulungan at ngayon ay isa na lamang piping saksi sa isang buhay na nagwakas at muling nagsimula. Isang bagong landas ang bumukas sa harap ni Soledad, isang landas na siya na ang gagawa ng sariling mapa. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinatangay ang mga tuyong dahon ng nakaraan patungo sa malawak na dagat ng paglimot. Ang sikat ng araw sa hapon ay banayad na dumarapo sa mga luntiang dahon ng hardin sa loob ng Villarreal Foundation, isang institusyong itinayo ni Soledad para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panggigipit sa pera. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita ay nagbibigay ng isang pambihirang katahimikan sa paligid. Dito sa loob ng mapayapang bakuran na ito, si Soledad ay hindi na tinatawag na anak pulot o alila. Siya ay kilala bilang Ma'am Sol, ang babaeng nagbigay ng boses sa mga piping hikbi at nagturo sa mga ito kung paano muling tumayo gamit ang sariling mga paa. Nakaupo si Soledad sa isang mahabang bangko sa ilalim ng puno ng mangga, pinagmamasdan ng isang grupo ng mga kababaihan na masayang nag-uusap habang nag-aaral ng mga bagong kasanayan. Ito ang kanyang golden moment. Ang makita ang kislap ng pag-asa sa mga mata ng iba, isang kislap na muntik nang mawala sa kanya noon. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng hangin sa kanyang maikling buhok, tila isang haplos ng pag-aproba mula sa langit. Ma'am Sol, may nagpadala po nito para sa inyo. Ang boses ng kanyang sekretarya si Maya ay puno ng paggalang. Iniabot nito ang isang maliit na basket ng mga prutas at isang sulat na may selyo mula sa ibang bansa. Galing ito kay Belen. Sa loob ng sulat, ibinahagi ni Belen ang kanyang mapayapang buhay sa probinsya, kasama ang kanyang pamilya malayo sa mga anino ng mga eskalante. Humihingi ito muli ng tawad, ngunit higit sa lahat nagpapasalamat ito sa pagkakataong ibinigay ni Soledad
upang makapagsimulang muli. Dahan-dahang itinupi ni Soledad ang sulat at ngumiti. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa nagkasala, kundi isang susi para sa sarili nating kalayaan. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal na niyang ibinaba sa tabi ng kalsada. Kumusta naman ang mga naiwan sa dilim? Narinig ni Soledad na si Doña Remedios ay nananatiling mag-isa sa isang maliit na apartment. Ang kanyang yaman ay naubos sa mga bayad sa abogado at ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa buong syudad tungkol sa panganib ng pagpapanggap. Si Dante naman ay nananatili sa loob ng piitan, binibilang ang mga araw sa gitna ng malamig na pader. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga multo ng kanyang sariling mga kasalanan. Wala nang katarungang mas matalas pa sa katarungan ng tadhana. Anak, handa na ang hapunan. Ang baritono ni Don Artemio ay nagpalingon kay Soledad. Ang matanda ay maayos na ang kalusugan ng kanyang mga mata, ay puno ng katuwaan habang nakatayo sa veranda ng kanilang bagong tahanan. Ang kanyang tungkod ay hindi na isang kagamitan para sa pagtitiis, kundi isang simbolo ng kanyang katatagan. Lumapit si Soledad sa kanyang ama-amahan at humalik sa pisngi nito. Susunod na po ako, Papa. Gusto ko lang pong namnamin ang katahimikang ito. Habang naglalakad sila patungo sa loob ng bahay, tumigil si Soledad at tumingin sa malayo kung saan ang dagat ay humahalik sa paanan ng langit. Ang tatlong tanong na dati ay bumabagabag sa kanya ay mayroon na ngayong malinaw na sagot. Nagawa na niyang magpatawad hindi dahil kinalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang hindi na ito maging bahagi ng kanyang bukas. Natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakasalalay sa yaman o sa pangalan ng ibang tao, kundi sa sarili niyang dangal. At ang pinakamahalagang aral na natutunan niya, ang hanfok ay hindi isang premyong nahuhulog mula sa langit. Ito ay isang bunga ng matinding pakikibaka pagtitiis at ang tapang na iwanan ang lahat ng bagay na sumasakal sa ating kaluluwa. Ang presyo ng kanyang kaligayahan ay mataas, ngunit para kay Soledad, bawat patak ng luha at bawat hapdi ng pagkatalo ay sulit para sa sandaling ito. Ang dating alila ay isa na ngayong ganap na reyna, isang reynang walang korona ng ginto, kundi isang korona ng kalayaan at pagmamahal sa sarili. Sa ilalim ng dahan-dahang paglubog ng araw, ang anino ni Soledad ay naging mahaba at matatag, isang patunay na matapos ang pinakamahabang gabi, ang liwanag ay palaging darating para sa mga pusong hindi sumusuko.